sa kanyang panahon. Ang buhay ng tao ay may espesyal na kabuluhan. Kung kaya't hindi ito dapat isakripisyo kapalit lamang ng pananaig ng sariling kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Berna sa ating durang sa kanyang panahon. Pinipilit niyo ako kumain? Pagkatapos, itong nilugaw na kanin lang palang iyahain niyo? Kahit na gutom ako, hindi ko kakainin ang lintik na pagkain nito na parang kaning baboy! Joel, anak! Manghilayang ka naman sa pagkain. Kahit paano mawawala din yung gutom mo. Ay, hayaan mo kapag nagkape. Pwede ba, Nay? Musmus pa ako. Dialogue nyo na yan. Kaya tigilan nyo na yung kasasabi na kapag nagkapera ako, dahil hanggang ngayon, 17 anyos na ako, nagkapera ba kayo? Hindi nga kasi akong makapaglako ng maayos nung kaping mainit sa Divisoria. Nito ang kasing huli, panay malalakas na pag-ulan. Halos walang tao sa palengke. Ano ba? Ito ang tandaan nyo, Nay, ha? Kahit isang drum na kape pa ang maibenta yun sa Divisoria, hindi tayo makakakain ng maayos sa barya-baryang diskarte nyong yan. Ang masaklap, pati ko gugutumin nyo. Anak. Mabuti pa ako na lang ang didiskarte. Tiyak, makakain ko pa gusto ko. Teka muna, saan ka pupunta? Saan pa? Di sa highway. Alam niyo naman kung ano nangyari pag nasa highway ako, di ba? Ay, naku, Joel, anak, wag. Kung ano man ang binabalak mo, parang awa mo na. Huwag mo na kayo! Doon ko pa gustong gawin ito, inay. Kaya umalis kayo sa daraanan ko. Tumabi kayo! Rosita, hindi pa ba dumadaan si Berna? Kaping-kapi na kasi ako. Ginaw na ako sa kababalik-balik sa pagsasalansa ng mga gulay sa truck. Nako, hindi nga nakapaglako ngayon ng kape dahil binasag daw ni Joel ang termos niya na magwala na naman. Napakasalbahe ng batang yun sa kanyang ina. Simulat sa pool, nakita kong kawalan ng respeto niya kay Berna. Araw-araw walang ginawa kundi sumbatan ng ina sa dinaranas na kahirapan. Walang pinakamasakit sa isang magulang, kundi ang hindi igalang ng anak. Ang hindi pa katanggap-tanggap. Ang pisikal na pananakit sa kanya ni Joel sa mga oras na hindi niya maibigay ang gusto nito. Nagpainog lang naman ako para mang hold up. Pero ngayong alam kong kaya ko na. Sama kayo? Kung may target ka na gusto mo. Ngayon na natin trabahuin. Yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Uy! Paldi yung matandang babaeng yun, Saka alam ko kung saan nandaan niya pauwi. Ganon. Ikaw ang magiging lookout, Sarah. Oo ba? At ikaw naman, Santi, ang ahablot sa bag ng matandang babae. Samantalang tinututukan ko ng matalas sa leeg. Okay, copy, tol. Tara. Unang sabak natin ito. Okay. Kaya ingatan ninyong mabulilyaso tayo. Nay, kain tayo. Marami akong dalang pagkain. Ito, lechon yempo, lechon manok. Meron pang Mickey Bihon. Tara, magpakabusog tayo. Joel, saan ka kumuha ng pinambili ng mga pagkain yan?
Nang hold up nga kami ni na Santi at Sara sa highway. Inabakan namin yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Akalain mo, Nay, 100,000 pa lang laman ng bag niya. Kaya mahigit tigdi 30,000 kaming tatlo. Ibig mo sabihin, kayo pala ni na Santi at Sara ang pinaghahanap ng mga pulis sa highway? Parang pelikula lang. Huli nang dumating yung mga pulis. Di mo rin pala pinakinggan ang pakiusap ko. Na naman, nagpapatawa na naman kayo eh. Kahit lumuha pa kayo ng bato sa harapan ko, hindi ko talaga kayo pakikinggan. Alam mo na ayokong maulit sa iyo ang kasaysayan ng iyong ama. Eh di dapat hindi kayo sa isang hold-upper nagpabuntis para hindi na maulit ang lintik na kasaysayang kinatatakutan nyo. Dapat sa isang doktor o sa isang abogado kayo nagpaanak. Parang ikakabit sa pangalan ko ng mga tao, anak ng doktor o anak ng isang abogado. Hanggang kailan mo hindi uunawain ang mga bagay-bagay, Joel? Hanggang kailan ka magiging madamot sa iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong kapakanan? Sana naman lang, bago magpantay ang mga paa ko, makita ko ang iyong pagbabagong buhay. Walang pagbabagong buhay na mangyayari sa akin, Nanay. Joel. Anak ako ng isang hold-upper. Nakadikit na yun sa pagkatao ko. At kahit anong gawin ko, hindi na mababagong ganong pagtingin sa akin ng mga tao. Kaya paninindigan ko na ang ganitong buhay. Nagiging matunog na ang pangalan ni Joel sa mga hold-upan sa highway. Ay, hindi nga natin alam kung ano pa talagang gustong patunayan ng batang yun. Sa ginagawa niya, sinusundan na nga niya ang yapak ng kanyang ama. Eh, anong gusto niya? Itanghal ding bangkay at takpan na lang din ng dyaryo sa highway pagdating ng araw? Binubulag siya ng masyadong galit niya sa kanyang ina. Ay, Dahil nakatatak sa isip niya na masamang tao ang kanyang ama. Kung kaya, hindi rin siya makaalis sa pangit na sitwasyon. Ibinaon na niya roon ang kanyang sarili. Malas, nasundan ako ng patrol car na naalarma sa sigaw ng estudyanteng in-hold up natin. Oh, paano tayo ngayon? Anong gagawin natin? ano ba? Eh, sumipot na tayo! Ayan ang pulis! Minalas lang tayo sa pagdayo sa lugar na ito. Basta, takbo na! Wala nang lingon-lingon! Sige! Bilisan niyo mo! Dali! Dali! Isang buwan na kamong hindi umuwi sa inyo si Joel? Opo, Chang. Pati sinasanti, Sara. Sabi ng mga kabarkada nila na nakausap ko, isang buwan na rin nilang hindi nakikita. Aba, matagal na ang isang buwan para hindi ka nga mag-alala. Talagang hindi po ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Lalong hindi ako makakapamuhay ng normal. Uy, hayaan mo. Sa pagitan ng pagbabiyahe ko ng mga gulay, magtatanong-tanong ako sa mga presintong madadaanan ko. Pati na rin siguro sa mga punerarya. Basta sa lahat ng lugar na posible natin siya makita. Ano sabi mo, Joel? Uwi ka kamo sa inyo? Oh, kala ko ba? Wala tayong iwan
nandito? Ilang gabi na kasing ayaw mawala sa isip ko si inay eh. Mula kasi nang dalhin tayo rito sa youth center na ito ng mga pulis na nakahuli sa atin. Dahil mga minor de edad nga tayo. Naisip kong marami kong pagkakamali. Ikaw, kung ano ba desisyon mo eh. Ako. Dahil ayoko nang bumalik sa pakikitira sa tiyahin ko salbahe. Dito na lang muna ako. Tulong na lang ako sa pag-alaga sa mga mas nakababata sa akin dito. Ako rin. Wala din naman akong uuwihan. Kaya tutulong na lang din ako sa mga gawain ng mga kabataan dito. Paano? Tiyak, magkikita-kita pa rin naman tayo eh. Basta, palagi kayo mag-iingat. Nay! Joel! Anak! Nay! Patiwarin niyo ako. Ang dami ko pong kasalanang nagawa sa inyo. 6 na mahahamong buwan. Totoo ba? Ikaw ang nasa harapan ko, anak? Nagpakabait po ako sa loob ng youth center na pinagdalan sa amin ng mga pulis nang mahuli kami. Dahil gusto ko pong makabalik sa piling nyo, Nay. Doon, namulat po ako kung gaano kayo kahalaga sa akin. Alam ko, kailangan ko magsisi at baguhin ang maraming bagay sa aking buhay. Anak ko, alam mo lang, araw at gabi, kung saan kita hinanap. Dahil di ako bumitiw sa pag-asang isang araw makikita pa rin kita. Gusto ko pong magbagong buhay, Nay. Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Gaya ng palagi niyong ipinakikiusap sa akin. Pero hindi ko po yun magagawa kung wala ang tulong ninyo. Kayo lamang ang makagagabay sa akin sa tamang direksyon. Oo, anak. At hihingin natin ang gabay ng nasa itaas sa mga sandaling ganito na dumaraan pa rin tayo sa mga pagsubok. Oh, Kailangang palakasin natin ang ating pananampalataya para higit pa nating makayanan ng magaan ang lahat ng ito. Sabay tayong magsisikap para sa isang bagong simula. Sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagpapakita ng magandang impluensya ng isang ama upang maprotektahan ang kanyang pamilya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosita sa ating dunang sa kanyang panahon. Buwisit na ulam to! Buwisit na bahay talaga ito! Buwisit! Ito! Ano na naman bang problema mo at pinagdidiskitahan mo ng init ng ulo, pati pagkain? Hindi ka ba kinikilabutan? Pati kanin tinatapon mo? Wala ka bang alam iluto kundi paksiw na isda? Pati hiling ako, amoy paksiw na eh! Kung ginagamit mo lang na dahilan yung paksiw na isda para gumawa ng gulo, pasensya ka na. Pero hindi kita papatulan. Masasayang lang ang laway ko dahil hindi naman ako mananalo sa mga bulok mong katwiran. Oh, saan ka pupunta? Nagugutom ako eh! Pagluto mo ako ng kalderetang baka! Hoy! Magbalik ka rito! Rosita! Kung minsan, kuya, nakakapagod na rin unawain yung mga walang dahilang pagwawala rito sa bahay ni Itay. Naaawa nga ako kayo na eh. Dahil siyang sumasalo sa mga galit ni Itay. Masyadong mapaganap. Hindi naman nagbibigay ng pera samantalang ang lakas kumita sa diskarte niya. Kung bakit naman kasi, habang tumatanda si Itay, lalo nagiging masama ang mga kostumbre. Kahit nga tayo, hirap na siyang pakisamahan. Malakas kasing impluwensya sa kanya ng mga taong nakakasalamuha niya sa labas. Kung anong isulso sa kanya, ginagawa niya.
Hindi nga sana balik kung para sa kabutihan lang itinuturo sa kanya. Ganun ba kahina ang Itay? At wala siyang sariling disposisyon, Ewan kuya? ko. Yan kasi yung obserbasyon ko sa kanya eh. Ang hindi pa maganda, dinadala pa niya hanggang dito sa bahay yung mga baluktot na katwirang nasasagap niya sa mga kainuman niya. Konsunada mo pala si Roxy. Bakit hindi mo papilan? Bibigay kagad sa'yo yun. Lalo na kapag nalamang malakas ang diskarte mo sa buy and sell ng mga second hand na mga piyesa ng truck. Panay din kasi sulyap sa akin pag kumakain ako sa kantin nyo ni Grete. May malabang. Binibuild up ka na rin sa kanya ni Grete. Alam na niyang maibibigay mo ang kakapritsyo niya. Kaya nagpaparamdam na sa'yo. Pag nagkataon, magpinsan pa ang siyota natin, ha, kuya? Tuhog kumbaga. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, Sixto. Kaya lahat ng putahe, tikman na natin. Kahit bawal, no, kuya? Ito lagi ang tandaan mo, ha, Sixto. Walang bawal-bawal sa taong gustong lumigaya. Kahit pabawal na kaligayahan yun. Hoy! Kayong dalawa! Mabuti na salubong ko kayo. Halika kayo. Sumama kayo sa bahay. May ipagagawa ako sa inyo magkapatid. Achieve nag-test po namin sa online class namin mamaya eh. Kaya hinahabol ko po oras, Chalagring. Ako po, may online experiment kami gagawin sa science. Kaya bumili po ako ng mga test tube na gagamitin. Ay, nako! Huwag niyo akong bigyan ng kung ano-anong alibay. Kung hindi ay susumbong ko kayo sa tatay niyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo gulpihin pag-uwi niyo ng bahay. Nasaan na ang mga batang yun? Malapit nang magsimula ang online class nila. Hindi pa rin nagsisiuwi ngayon. Ano ba yan? Yung mga cellphone nila. Nandun at pareho palang nakacharge sa tabi ng laptop nilang nakabukas. Manny, halika, buhatin mo isa-isa yung 5 sakong panambak na ito. Oh. Tambak mo doon sa flooring na banyo para kapag dumating yung magtatrabaho, sisimentohan na lamang niya agad yung flooring. Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat, Chalagring. Anong hindi pwede? Dahil yun ang sabi ng nanay mo, ganon. Alam mo, hayang nanay mo, tinuturuan ka ng katamaran eh. Ella, paliwanag mo ka kay Chalagring. Chalagring, totoo naman po yung sinasabi niya eh. Hindi po talaga po pwede magbuhat ng mabigat si kuya. Isa ka pa eh! Natuto ka rin ng katamaran sa nanay mo, no? Halika, doon ka sa kusina. Tulungan mo ako sa niluluto ko merienda para sa mga trabahador na bebentahan ko mamaya. Halika na! Talaga palang hindi mo binibigyan si Rosita sa kinikita mo sa pagbubayan siyal ng mga lumang piyesa ng truck, ha, Sixto? Sa mga bisyo ko lang, kulang pa ito kinikita ko, eh. Lalo na ngayon, hawa ko na si Roxy. Nakasama na sa mga ginagastosan ko. Sa bagay, yung mga asawa, dapat talagang hindi pinamimihasa sa pera para matuto silang dumiskarte para sa sarili nila. Total, ang papel na lang nila sa buhay natin, ipagluto tayo at ipaglaba. Kaya nga si Rosita, kapag humihingi sa akin ng pera, binabato ko na lang ng pambili ng sabong panlaba. Manny! Ay, naku, Diyos ko! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo sa puwitan? Nay,
ayaw pong huminto ng pagdurugo ng almoranas ko eh. Nagtatakot na po ako. Ella, halika muna dito! Ang kuya mo, kailangan dali natin sa ospital! Ay, Diyos ko! Ang kuya! Dali, tumawag ka na ng tricycle sa labas. Kailangan maisugod natin sa pinakamalapit na ospital ang kuya mo! Opo, Nay! Bakit ba kung sinisisi mo sa pagsumpong ng sakit ni Manny? Si Ate Lagring ang nag-uutos sa kanya para buhatin ang 5 sako ng panambak. Eh kung di ba naman talaga tangay ang anak mo, di sana sinabi na sa tiyang niya na may almoranas siya. Ay, sinasabi na nga ni Ella, pero pinuputol agad ni Ate Lagring yung mga sasabihin nila. Hindi sila pinakikinggan. Oh, eh wala naman ng problema, di ba? Nabigyan na ng gamot na pampaampat ng dugo si Manny. Ano pa ang sinusumbat mo sa akin? Hanggang kailan niyo ako gagantihan ng mga kapatid mo sa kasalanan hindi ko ginawa? Hanggang kailan niyo ibibintang sa akin ang pagkamatay ng inay ninyo? Pero sana lang, huwag namang idamay ng mga kapatid mo sa galit nila ang mga anak ko. Di ba sinabi ko na sa'yo kahit kailan, wag na wag mong babanggitin ang pagkamatay ni inay? Naroon ka ng araw na yon, Sixto. Ikaw ang nagpainom sa kanya ng tubig sa pamamagitan ng tubong nakakabit sa ilong ni inay. Kitang-kita mo nang dire-diretsong maagos sa may paanan niya yung tubig na ipinainom mo. Nang hawakan mo ang kanyang pulso, hindi na tumitibok. Huwag mo nang ulit-ulitin ang mga pangyayari ng araw na yon. Ng mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko inawakan si inay ng araw na yon. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal. Alam ko, ng mga panahong yun, sinusundo naman talaga ni Rosita ang nurse sa health center na nagpapakain kay inay sa pamamagitan ng tube feeding. Kinukwento sa akin ng nurse lahat. Ayaw pakialaman ni Rosita pagpapakain kay inay dahil kung magkamali nga naman siya ng proseso, maaaring ikamatay yun ni inay. Eh, bakit pinaniwala mo kung namatay si inay? Dahil sa maling pagpapakain ni Rosita sa tubo. Dahil yun ang paraan ko para makawala sa sumbat ang konsensya. Sa ginawa kong pagtanggi para alagaan si inay nung nabubuhay pa siya. Naghanap ako ng masisisi sa pamamagitan ni Rosita. Sa kanya ko ibinato ang lahat. Para hindi niyo makita ang aking mga pagkukulang bilang nakatatanda niyong kapatid. Kung ganun, ang laki pala ng kasalanan natin kay Rosita. Tinuruan natin si Sixto na kamuhian siya. Pati mga anak nila idinamay natin sa galit na wala naman palang batayan sa simula pa lang. Bakit naman kasi? Batid ko ang totoo pero pilit ko pa rin pinanindigan ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Lahat ng sakit at paghihirap ng loob na gusto niyong ipadana sa akin, kaya kong tanggapin. Pero wag lang sa mga anak ko, Sixto. Kung wala kang pangarap na magkaroon sila ng maayos at magandang buhay sa hinaharap, ako yun ang pinapangarap ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran sa inyo ng mga bata, Rosita. Siguro, simulan mo sa sarili mong pagpapatawad sa iyong mga pagkukulang. Hindi naman kami mandamot ng mga anak mo sa pagpapatawad. Noon pa man, wala kaming hinihintay kundi ang madama ang iyong kalinga at pagmamahal.
Sa kanyang panahon, nakalulungkot mang sabihin, hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga taong mapanlamang, kahit na nga marami din naman ang nagsasabing masama ang ugaling ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Maris sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit niyo naman po ako sinampal? Dahil hindi ka matuto. Tingnan mo, minansyahan mo itong mamahalin kong polo. Ano naman siyan po Kaya ba? pa nagtatanong bang gaganito? Tingnan mo, tingnan mo. Ano ka po, Chong? Ano? Nakita mo lang man dyan ang polong iniampas sa mukha mo. Ano ba yung ginawang kapalpakan ng babae yan, nandinga? No, yun eh. Nilagyan ng mansyang mamahalin kong polo. Ha? Ikaw talaga? Gago mo naman. Dapat lang nasaktan ka. Mapanira ka ng gamit. Hindi ko naman po sinasadya, Chong. Chonandi, Teka nga. sorry po. Dahil yan sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayong araw. Hoy, Maris, May iuutos ka ba sa akin, Ate Trudy? natural. Kaya nga kita tinawag. Radyain mo tong bestida ko. Aalis ako. Oo, ate. Ay, hindi. Teka muna. Linisin mo muna yung banyo para makapaligo na ako. At habang naliligo ako, tsaka mo planchahin yung damit. Sige, ate. Oh, sige ate ka dyan. Eh, bakit nakatunga ka pa? Bilis na! Johnny, binibilang mo na naman ang salaping nandiyan sa vault. Sarap bilangin talaga, oo. Nararamdaman ko ng paulit-ulit na nakaganti na ako kay Rosa. Dahil na ipagbili natin ng bahay at lupang minanang niya sa tiyan namin sa halagang 4 milyong piso. Eh talaga namang nakaganti ka na. Dahil patay na siya. Sumunod na rin siya sa yumao niyang asawa. Tama ka. At nasa poder na natin ang tanga nilang anak na walang malay sa kabuhayan nilang kinuha natin. May alila na tayo. May salapi pa tayo. Pero ma, dapat iangko nyo na lang yung malaking halaga niyan. Mamaya manakaw pa yan ni Maris Chiki. Ay, sus! Hindi mangyayari yun, ha? Oo. Dahil hindi nakapapasok ang pinsan mo sa kwarto namin. At kami lang naging mama ang nakakaalam ng kombinasyon ng vault na kinalalagyan ng mga pera natin. Tama! Siyempre, iba na rin yung nag-iingat pa. Ibabang ko din namin to. Pagsawa na akong bilami. Ay, tulungan na nga kita. Ma, sana mag-out of town naman tayo. Anyway, marami naman tayong pera. Bukod sa pera na yan, nasa inyo pa yung pera at mga alas na nakuha niyo sa bahay ni Tita Rosa. Oo nga naman, Leonie. Kaya mag-happy-happy naman tayo. Nabusog ka ba, Maris? Opo, Mang Tirso. Salamat po, pinakain niyo ko dito sa inyo. Naaawa kasi kami ni Itay sa'yo eh. Inaalila ka na at sinasaktan ng tiyahin mo. Hindi ka pa pinapakain ng tama. Totoo yun. Kaya sabi ko dito kay Danny, total wala naman silang lahat. Pakainin ka dito sa bahay namin. Salamat po ulit sa inyo. Mabuti pa po kayo. Kahit hindi ko kadugo, pinagmamalasakitan ninyo ako. Bakit ba galit sa'yo si Aling Leonie? May malaking galit kay inay si Chang. Sabi ni inay noon,
nagsimula daw ang galit ni Chang sa kanya. Nagpumanaw ang tiyahin nila na nagpalaki sa kanila. Kasi mas malaki raw yung ipinamana nila kay inay. Ay, nako. Inggit at mana pala dahilan. Pero mali pa rin na idamay ka ni Aling Leonie. Di po ba, tay? Oo, anak. O sino na ngayon ang tumatao sa bahay ng mga magulang mo? Ipinagbili po yun ni Chang. Ano? Maging ang pera at alahas ni inay. Kinuha rin po nila. Dapat pala pag-aralin ka nila. Dahil nasa kanila ang iyong mana. Hoy, Maris! Lapit mo na itong kinainan namin ni Mama. Oo, Ate Trudis. Oh, nakatunganga ka na naman. Chang, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yan? Gusto ko po sana mag-aral sa pasukan. Uy, utos ng pangarap, ha? Pwede naman ako makapag-college, ate. Dahil na kay Chang yung pinagbila ng bahay at lupa namin. Pati yung pera at alahas ni inay. Atrevido! Huwag na naman po ako sinampal. Buti nga, wala kang pakialam, ha? Sa lahat ng nakuha ko sa inyo, gagawin ko kung anong gusto ko doon. Pero, Chang, amin naman po yun eh. Sana po, kahit konti bigyan niyo ako para po makapag-aral ako. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Ay, Leonie, naiayos ko ng bakasyon natin sa Palawan. Aba, hindi mabuti. Ilang araw ang sinabi mo sa hotel na tutuluyan natin. 3 days, katulad ng gusto mo. Oh, di mainam. Sasabihin ko kay Trudez sa maganda na. Para sa makalawa, makaalis na tayo. Paano yung pamangkin mo? Baka nakawin niya ang pera natin dito. O, di ba, humihingi sa sa'yo ng pangaral niya. Sa gagawin ko. Hindi magagawang nakawin ni Maris ang pera natin. At nawawala na rin siya sa ating landas. Ako ang bahala. bakit nagawa sa akin ito ni Tita Leonie? Kung itrato niya ako, parang hindi pamangkin. Kinulong niya ako dito sa bahay. Habang sila nagbabakasyon. Sa Manila. Paano na lang ako? Kailangan makalabas ako dito. At kapag nakaalis ako, hindi na ako babalik dito. Total, wala namang pagmamahal sa akin sina Tita Leonie. Danny, Tay, wala pala sa kanila si Leonie at Nanding. paano niyo po nalaman? Nakita ko yung kapitbahay nila. Ang sabi sa akin, kahapon para umalis yung mag-asawa. Kasama si Trudis. Oh, nasan si Maris? Kahapon ko pa ho siya hindi nakikita. Nasaan na nga kaya ang kaibigan mo? Teka, alam ko na ho. Tatawagan ko po sa cellphone niya. Sandali lang po. O sana'y makausap mo nang malaman natin kung nasaan siya. Hello, Danny. Mabuti tinawagan mo ko. Kahapon pa kita gusto tawagan pero wala akong load. Kahit load, hindi ako binigyan ni Chang bago sila umalis. Ba? Nalaman na ni Itay na wala sila eh. Nasaan ka? Ikinulong nila ako dito sa bahay. Ano? Ikinulong kanila? Oo, hindi pa nga ako kumakain. Talagang napakasama nila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Itay. Hihingi kami ng tulong sa barangay para mailabas ka dyan.
O ano anak? Nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Enjoy na enjoy, ma. Siguradong maiinggit si Marie sa akin pag sinabi ko lahat ng ginawa natin. Wala nang maiinggit sa'yo, anak. Dahil malamang, patay na sa gutom si Marisa. Ay, wala akong iniwang pagkain para sa kanya. Bakit niya ba gusto mamatay na siya? Mawawala na tayo ng katulong niya. Hindi, ayos lang yun. Basta ang mahalaga, hindi na makukuha pa sa atin ang salaping nakuha namin sa kanyang ina. Oo nga. Galing, bakit? Ay, ano nangyayari? Kumapit kayo! Wala tayong pera! Salamat sa tulong ninyo, Danny, Mang Tirso. Dahil sa inyo, nailabas ako ng mga pulis sa bahay na iyon. Ginawa lang namin ang tama, Iha. Ngayon, hindi ka na mapagmamalupitan ni na Aling Leonie. At may kaso pa silang haharapin pagdating nila. Dahil sa ginawa nilang pagmamaltrato sa'yo. Oh, may tumatawag sa cellphone mo, Maris. Sandali lang po at sasagutin ko. Hello? Opo, ako nga po. Bakit po? Pulis? Opo? Sina Leonie? Nahulog sa bangin? Nakikiramay kami, Maris. Kahit po maraming ginawang masama sa akin si Tita Leonie, nasasaktan pa rin po ako sa pagpanaw nilang lahat. Hindi man lang sila nakapagbago. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. At maaaring paraan na rin yun ng Diyos para wakasan na ang iyong kaapihan. Sa kanyang panahon, sinasabing ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Ngunit papaano ang mga dukha at walang naabot na edukasyon? Saan kaya ang kanilang bahagi? Mga kaibigan, narito po ating pakinggan ang naging karanasan ni Choleng sa ating dulang sa kanyang panahon. Choleng, ba't mo akong pinasundo kay Dina sa junk shop? Nagkaalala kasi ako kina Bunso at Junior. Hanggang ngayon nilalagnat pa rin sila eh. Ganun ba? Hindi pa naman ako ganong kumita sa pangangalakal ngayon. Berto, napansin ko rin. Marami silang pandal sa balat. Ano? Bakit ganun? Hindi ko alam. Kaya gusto ko sana dalhin natin sila sa ospital para malaman natin ang talagang sakit ng mga anak natin. Oh, sige, sige. Bihisan mo sila. Dadalhin natin sila sa ospital. Bahala na. Bakit ang mga anak pa natin, Berto? Bakit sila pa? Napakabata pa din na Junior at Bunso para mamatay. Hindi man lang natin nabigyan ng lunas ang karamdaman nila. Nakaawa-awa ko mga anak. Beto, Choleng, nakikiramay ako. Napakasakit po, sir. Bata pa ho ang mga anak namin para mamatay. Hindi man lang namin nalabanan ang dengue ng tumapo sa kanila. Ibayan niyo sana ang loob niyo. Maaring hanggang dito na lang talaga ang buhay ng dalawa niyong mga anak. Sir Roger, kahit walima mga anak namin at kahit hirap kami, ayaw namin mayroong mawala sa kanila kahit isa.
Pero may nawala pa rin. May dahilan ang lahat ng bagay. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam nun. Sergio. Sana, kahit ganitong nangyari sa dalawa niyong anak, huwag pa rin kayong mawawala ng pag-asa sa magagawa niya. Nay, umalis na po si Itay para mga lakal. Di po ba kayo susunod sa kanya? Hindi, Dina. Hindi. Wala pa rin akong gana. Hindi ko pa rin makalimutan ng mga kapatid mo. Huwag na po kayong umiyak. Baka po magkasakit kayo yun. Lalong mahirap. Ang sabi nila, ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Pero bakit ganon? Bakit ako puro hirap na lang ang dinanas ko mula pagkabata? At kayo ng mga anak namin, naghihirap din. May kalalagyan nga kaya tayo dito sa daigdig? Meron kaya? Angel, kumusta? Okay naman ako, Wilson. Ikaw, kumusta ang TV program mo? Well, it's doing good, Uncle. At kaya po ako narito para magpatulong sa inyo na makakuha ng my interview for the program. Interview lang? Ang programa niyo lang ang makikinabang Of nun. course not, Uncle. Bibigyan po namin sila ng tulong, lalo na kung karapat-dapat silang tulungan. Ganun ba? May alam ako. Mabait ang mag-asawang yun. 5 ang anak nila, pero kamamatay lang nung 2. Oh, kawawa naman sila. Eh, ano pong trabaho nila, Uncle? Nangangalakal. Sa kariton nga lang sila nakatira. Pareho po kami ng asawa ko na maaga na iwan ng mga magulang. Elementarya lang din po natapos namin. Kaya po napakahirap ng buhay para sa amin. Lalo na nang magkaroon po kami ng mga anak. Hindi na po namin kaya umupa ng bahay. Kaya nga ho, sa karito na lang ho kami natutulog. Eh, buti ho, kumakasya kayo doon. Salitan ho ang tulog namin. Salitan? Opo, pinauuna namin yung mga bata. Tapos, salitan din kami natutulog ni Berto para kung may bantay pa rin ang aming mga anak. Hindi pa kayo natatakot na sa ganito lang kayo nakatira? Natatakot siyempre po. Lalo na nga para sa kaligtasan ng mga anak namin. Kaya lang wala ko kami magawa. Ang takot na yun. Karagdagan pa na matinding lungkot. Ang pumanaw ang 2 naming anak dahil po sa dengue. Soleng, kung bibigyan kayo ng pagkakataong makahiling sa Diyos, anong hihilingin nyo? Lagi ko naman po pinakikiusap sa kanya. Ang mabigyan ng aming mga anak ng isang maayos na buhay at tirahan. Kahit hindi ho malaking bahay. Basta makapamuhay kami ng payapa. Ate, tapos ka na ba gumawa ng assignment mo? Oo, Rika. Bakit malungkot ka? Kasi, tapos nang interviewin si na inay. Naisip ko lang, sana man lang may tumulong sa atin para hindi na tayo sa kariton tumira. Pwede ba yun? Oo. May napanood na akong ganun. Tinulungan nila yung na-interview na. Dapat nga dumami pa yung mga ganung palabas para marami yung matulungan. Kaso, tapos na yung interview. Pero wala pa yung tulong. Sana dumating din yun, no, ate? At
At sana matulungan nila tayong makapag-aral ng maayos para mahango natin sa hirap sina inay balang araw. Sir Wilson, napasyalo uli kayo? Oo, Choling. Dahil ngayon ko ibibigay sa inyong sorpresa ng aming programa. Sorpresa? Meron pala nun? Oo, ang programa po namin ay nag-i-interview ng mga katulad nyo upang makatulong talaga. Ang unang sorpresa po namin ay ang may nakuha na po kaming matitirhan nyo para payapa kayong makapamuhay. Ho? Sir, hindi po namin kayang umupa ng bahay. Binayaran na po namin ang 6 na buwang upa ng bahay upang may pagkakataon kayong mapag-ipunan ang mga susunod na upa doon. Maraming salamat ho. Dala ko rin ng ilang groceries para sa inyo at isang food cart business. Ha? Ito na lang ang magiging negosyo nyo. Hindi na kayo mangangalakal pa. Totoo ba ito? Totoo, Choling. At ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagsisikap. Makakaahon din kayo sa hirap. Magandang hapon po, Sir Roger. Magandang hapon po. Oh, kayo pala mag-asawa. Napasyal kayo. Gusto po namin magpasalamat sa inyo, Sir, sa pag-rekomenda niyo po sa amin sa inyong pamangkin. Malaking tulong po ang ginawa nila sa amin. Nakita kong karapat dapat kayong tulungan. At nagkataon namang naghahanap sila ng matutulungan. Kaya kayo ang sinabi ko sa kanilang programa. Salamat po, sir. Napakabait po niyo talaga. Hindi po namin sasayangin ang mga tulong na amin nakamit. Wow! Ang ganda po ng bahay natin, Nay. Hindi na tayo mababasa ng ulan dito. At saka makakatulog na rin tayo ng mahimig at sabay-sabay. Oo nga. Kasi kasya na tayong lahat dito. Hindi katulad sa kariton na naging tirahan natin. At ang maganda pa, hindi na kami mangangalakal ng nanay niyo dahil binigyan kami ng food cart business ni Sir Wilson. At palalaguin namin to, mga anak, para mabuhay tayong lahat na maayos. Ay, opo. Tutulong po kami ni Rika sa pagtitinda, Nay. Opo, Nay. Umaga lang naman ang pasok namin ni Ate Dina eh. Para po mas mabilis tayong umasenso. Talaga, Berto? Magbubukas na ang pangalawa nating snack house? Oo, sabi Choling. May nakuha na akong mga tatao doon na makakasama ko. Nakakatuwa naman. May branch na ang business natin pagkalipas ang 8 taon. Oo nga. Ang negosyong nagsimula lang sa food cart. At dahil doon, nakatapos na ang 2 nating anak, sina Dina at Rika. Oo nga, Choling. Isa ng teacher si Dina at si Rika, caregiver na. Wala na ako maiiling pa sa Diyos. Napakabuti niya, Berto. Pinatunayan niya sa atin na kahit tayo sa lahat sa edukasyon at dating nasa lansangan, ay may magandang bahagi pa rin tayo dito sa daigdig. Sa kanyang panahon. Sa buhay may asawa, dumarating din ang mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga pangyayaring nakagagalit. Ngunit dapat bang masira ang kanilang sinumpaan dahil dito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jomel sa ating dunang sa kanyang panahon. 100,000 piso ang laman ng sobrang yan, anak. Yan ang kulang sa bayad ng kumpare ko sa binili niyang kotse mo. Buti ho, nagbayad na sila.
Salamat po, Tay. Oh, Ngayon, makakapag-down na ako sa coaching gusto kong bilhin. may mo sabihin lahat yan? Pandown mo lang sa kotse? Oo, kulang pa nga ho ito ng konti eh. Pero madali ko nang gawa ng paraan yun. Ay, siya, sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Jomel, handa na nga po na. Halika na. Kumain na tayo. Alis ka bukas, di ba? Oo, pupuntahan ko si inay. Dadalawin ko. Bakit? Ikaw na nga magulog sa bangko ng pera nito. Uy, nakalagay pa sa sobre. Ang kapal nito, ha? 100,000 yan. Ha? Kabuuang bayad sa kotse ko na binili ng kumpare ni Tay. Akala ko ba ibang down mo ito sa bibilin mong kotse? Nabili na ng iba. Kaya nga, nadismaya ako eh. Ganun ba? Ay, sige. Sasama ko na lang ito sa ipon natin. O, di pa paano yan? Magko-commute ka na. Wala ka na biling kotse. Ano pa nga ba? Hindi bale, siguro next month makakabili na rin ako. Inay! Lola? Umiiyak lang ganyan. May nangyari ba sa manugang ko? O sa apo ko? Wala po. Hoy, bakit ka nga umiiyak ng ganyan? Dalaslas yung bag ko. Nadukutan ako. Ano? Paano nangyari yon? Nakatulog ka ba sa sasakyan? Medyo kasi sumakit yung ulo ko. Kaya napaidlip ako. Oh. Ayun, nagulat na lang ako pagbaba ko ng bus. Last na itong bag ko. Ano nakuha sa'yo? Cellphone mo? Isa na nga ako cellphone lang. Kaso hindi yun ang kinuha. Ano nga nakuha? Yung dala ko pong sobre. Sobre lang naman pala May lamang 100,000 yun. Ala! Ko naman, anak. Ang laking halaga nun. Uy, bakit naman nagdala ka ng ganong kalaking halaga? Pinuhuli po yun ni Jomel sa bangko. Diyos ko. Hindi ko alam ngayon. Paano ko sasabihin ito sa asawa ko? Lorna, mula pa kaninang dumating ako, matamlay ka na. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Alam ko na. May problema. Ganyan ka kapag may problema tayo eh. Sabihin mo, ano ba yon? Jomel, I'm sorry, ha? Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Kasi, yung Yung ano? pera, Oh, nadukot. ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Sakit mo naman magsalita. Sumisigaw ka pa. Anong gusto mo? Huminahon ako? Pagkatapos ng sinabi mo? Hindi ko nga sinasadya. 100,000 piso yun, Lorna. 100,000. Pinadukot mo lang. Sorry na nga. Napakatanga mo talaga. Makalis na nga. At baka hindi lang sampalang magawa ko sa'yo. Baka mabugbog pa kita. Naku. Talagang dapat ka na magalit sa misis mo, pre. Naku, ang laki ng halaga, iwilala niya. Ba, naku, hindi madaling kumita ng pera. Kaya tinawagan kita, pere. Ayaw umuwi. Bisita ko sa kanya. Aba, oo. Gusto ko siyang bubugin eh. Alam mo, yan ang hirap sa mga babae. Yung bang katangahan nila. Oo nga, pare. Di ba? Pare, pwede ba akong makitulog sa bahay niyo ngayon? Huwag doon, pre. Wag. Ha? Hindi rin kasi ako uuwi doon ngayon, pre. Pero, may alam akong pwede natin tulugan. Ha? Magiging masaya na pa, pre. Makakalimutan mo ang nangyari sa'yo. Ha?
Buti na punta ka rito, Jomel. Dito muna ako sa inyo matutulog tayo. Ano ba itong ginagawa mo? Tumawag si Lorna. 3 araw ka na raw hindi umuwi sa inyo. Hindi mo rin sinasagot ang mga text sa tawag niya. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa pera ko. Naalaman ko na rin ang tungkol doon. Sinabi niya. Nakakagalit nga yun. Pero hindi mo naman maibabalik ang halagang yun kahit magmarakulyo ka pa. Kalimutan mo na yon at tanggapin mo na bahagi ng buhay may asawa ang mga ganong pangyayari. Mahirap pong kumita ng pera tayo. Naku. Kaya sisirain mo ang pagsasama niya. Ganon. Saan ka ba natulog sa loob na 3 araw? Sinamahan po ako ni Nestor na magpalipas ng sama ng loob. Si Nestor? Naku naman, anak. Sana naman huwag kang magpasulsol sa taong yun. Alam mo naman ang ugali niya, di ba? Kaya nagkahiwalay sila mag-asawa Mamaya na tayo umuwi, Jomel. Gusto ko pa dito sa park. Pagod kasi ko, Trixie. Ganon? Dito na lang tayo sa motel. Ha? Para makapag-relax tayo. Ikaw talaga, napakapilya mo. Hindi kapilyan yun. Gusto lang kitang panigayahin. Ang sweet nyo naman. Lorna, Sino ba yung pangit na babaeng yan? Ako ang asawa ng lalaking nililingkis mo. teka, Ha? Lorna, huwag kang mag-skandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Sinundan lang kita para patunayan kong tama ang hinala ko. Lorna, Ito lang sasabihin ko sa'yo, Jomel. Ang kasalanan ko sa'yo, hindi ko sinadya. Pero itong kasalanan mo sa akin, talagang sinadya mo. Lorna, sandali. Hayaan mo na Lorna, siya. ikaw ang tumahimik. Susundan ko ang asawa ko. Pagdating ko po sa bahay, tay, wala nang mag-ina ko. Nagsabalutan pala manugang ko. Bakit naman kasi pinagtaksilan mo ang iyong asawa? Huwag mo sabihin hindi mo sinasadya yun. Hindi ako maniniwala. Tay, gusto ko lang naman akong magpalipas ng sama ng loob. Anak, pagganti ang ginawa mo. Sinadya mo siyang saktan. O paano ngayon? Kung tuloy ang mawasak ang inyong tahanan, gusto mo ba yun? Ayoko. Mahal kong mag-ina ko. Sana, bago mo ginawa yon, tinanong mo muna ang sarili mo. Kung may katapat bang presyo ang pag-ibig mo sa iyong asawa. At kung meron, 100,000 piso lang ba yon? Baka sakaling hindi ka nahulog sa pagkakasala. Balae, maupo kayo. Salamat, malaking atang. Naparito kami nitong anak ko para sana ayusin natin ang problema. Alam mo, Balaing Jose, ayoko naman sana magkahiwalay silang dalawa. Kawawa naman ang ating apo kung mangyayari yun. At isa pa, sayang ang 5 taon na pagsasama nila ni Lorna ko. Kaya lang itong si Jomel. Nari atang patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na pong ginawa ko. Pakiusap po. Tulungan niyo kami magkaayos ni Lorna. Pwede kaya yun, Balae? Pwede bang hayaan natin silang mag-usap?
bakit ka pa na parito? Sana doon ka na lang sa babae mo. Lorna, Wala naman kaming halaga sa'yo. hindi totoo yan. Mahal ko kayo ng anak natin. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sinaktan? Lorna, patawarin mo ko. Dahil lang sa 100,000 piso. Dinungisan mo ang sumpaan natin. I'm sorry. Bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang pagtataksil ko.